Paano kung isang makapangyarihang nilalang, isang Diyos na tila nagmula sa mga panaginip, ang biglang humingi ng tulong mo? Maniniwala at magtitiwala ka ba? Ito ang kwento ni Zaira. Ako si Zaira, 23 taong gulang at nakatira sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Isabela. Ang buhay ko ay simple lang. Gigising ng maaga, papasok sa munisipyo kung saan ako nagtatrabaho bilang isang assistant at uuwi sa gabi upang tumulong sa gawaing bahay. Palagi kong iniisip na wala nang ibang mangyayari sa buhay ko, kundi ang ganitong paulit-ulit na gawain. Pero kung makailan, isang kakaibang pangyayari ang gumugulo sa akin. Madalas akong binabagabag ng isang panaginip. Sa panaginip na yon, nakikita ko ang isang lalaki na tila nakalubog sa malalim na tubig. Nagtatangka siyang magsalita, ngunit ang boses niya ay parang humahalo sa agos ng tubig at wala akong maintindihan. Sa halip, naririnig ko ang tibok ng puso ko, malakas at malinaw, na para bang sumisigaw ang katawan ko na kilalanin ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero palagi akong nagigising mula sa panaginip na yon na may kakaibang pakiramdam. Takot, hiwaga, at pangungulila sa isang taong hindi ko naman kilala. Nagdarana sa matinding tagtuyot ang aming bayan ngayon. Ang ilog na dating sagana sa tubig ay halos tuyot na ngayon. Ang mga magsasaka, kasama na ang pamilya ko, ay nagkakandara pa sa paghahanap ng paraan para lang madiligan ang kanilang mga pananim, habang pinagmamasdan ko ang nanay ko na si Aling Pilar na may dalang galon ng tubig mula sa isang balon na ilang kilometro ang layo. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa at pagkadismaya. Ganito na lang ba palagi? Tanong ko sa sarili ko. Isang araw, matapos ang trabaho, nagpasya akong dumaan sa ilog. Ang ilog na ito ang naging saksi sa maraming alaala ng kabataan ko. Ang mga larong habulan kasama ang mga kaibigan at ang masayang piknik ng aming pamilya. Pero ngayon, parang nawala na to ng buhay. Mababa ang tubig, ang paligid ay tuyot. Naupo ako sa pampang, tinititigan ng mahinang agos ng tubig. Napansin ko ang isang kakaibang liwanag sa dulo ng batis. Tila kumikislap sa ilalim ng araw. Napukaw ang aking atensyon. Nilapitan ko ito at nakita kong may mga ukit sa isang malaking bato sa ilalim ng mababaw na tubig. Ang mga ukit ay hugis alon at tila may kakaibang sinasabi. Wala akong ideya kung anong kahulugan ng mga ito. Ngunit nang hawakan ko ang bato, biglang lumakas ang agos ng tubig sa paligid ko. Para bang may gumising sa ilog. Napasigaw ako sa gulat. Ngunit hindi ko na itakbo ang sarili ko. Dahil bigla kong naramdaman na parang hinihigop ako ng tubig. Nang magmulat ako ng mata, natagpuan ko ang sarili ko sa isang lugar na tila hindi totoo. Ang paligid ay puno ng liwanag at ang tubig ay malinaw na parang salamin. Sa gitna ng lugar na to, may isang lalaki. Ang parehong lalaki sa panaginip ko. Matipuno siya. May mahabang buhok na basa at ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa asul na kulay. Sa wakas, natagpuan na kita. Sabi niya. Natagpuan? Tanong ko, halos hindi ko makuha ang boses ko mula sa kaba. Sino ka? Ako ang Diyos ng tubig, Logan. Sagot niya, ang boses niya ay malalim at puno ng otoridad. Ngunit may halong lambing na nagpaigtad sa akin. Matagal na kitang hinihintay, Zaira. Nagising ako mula sa kakaibang karanasang iyon. Ngunit ang naalala ko lamang ay ang kanyang pangalan at mga mata na tila humahaplo sa kaluluwa ko. Nang tingnan ko ang sarili ko, basang-basa ang aking mga kamay at paa.
kahit pa ang buong paligid ko ay tuyo. Sino nga ba si Logan? At bakit nararamdaman kong may connection kami sa isa't isa? Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Sa halip, binabantayan ko ang bawat tunog, bawat bulong ng hangin, na para bang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Simula nung araw na nagising ako mula sa kakaibang karanasan sa ilog, hindi na ako mapakali. Ang pangalan ni Logan ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko. Tila isang melodiya na hindi ko maalis sa aking pandinig. Sino siya? Diyos ng tubig? Hindi ko maintindihan kung paano nagkaroon ng koneksyon ang isang tulad ko sa isang makapangyarihang nilalang na tulad niya. Isang gabi, habang abala ako sa pagsusulat ng ulat para sa munisipyo, naramdaman kong may malamig na hangin na pumasok sa kwarto ko. Napatingin ako sa bintana, ngunit sarado naman ito. Napahinto ako nang maramdaman kong parang may presensya sa likuran ko. Unti-unti akong lumingon. At naroon siya, si Logan. Tumayo siya sa sulok ng kwarto, suot ang kanyang kakaibang kasuotan na gawa sa tila kumikislap na tubig. Zaira, tawag niya. Ang kanyang boses ay parang alon na malumanay, ngunit malalim. Napaatras ako sa gulat. Paano ka nakapasok dito? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Huwag kang matakot. Sagot niya, lumalapit ng dahan-dahan. Hindi ako narito para saktan ka. Kailangan ko ang tulong mo. Tulong? Anong tulong? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng takot na bumalot sa akin. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, at ang mga mata niyang tila alon ng dagat ay sumilay ng lungkot. May sumpa na nagkukulong sa akin at sa aking kapangyarihan. Matagal na akong nakatali sa sumpang to. Dahilan kung bakit ang ilog na to at ang bayan mo ay naghihirap. Ikaw ang susi upang maalis ang sumpa at maibalik ang tubig sa lupa. Nabigla ako sa sinabi niya. Ako? Bakit ako? Wala akong espesyal na kakayahan. Isa lang akong ordinaryong babae. Hindi ka ordinaryo, Zaira. Sagot niya. Ikaw ang tagapagmana ng dugo ng mga babaylan na naglingkod sa akin noong unang panahon. Ang iyong angkan ang siyang may kapangyarihang sirain ng sumpa. Ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Nais kong tanggihan ang sinabi niya. Ngunit may bahagi ng pagkatao ko na nagsasabing totoo ang lahat ng ito. Isang alaalang hindi ko maipaliwanag ang bumalik sa akin. Mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Tungkol sa mga diwata, engkanto, at mga Diyos na nagbabantay sa kalikasan. Isa sa mga kwento niya ang tungkol sa Diyos ng tubig na nagbibigay buhay sa aming ilog, ngunit naglaho dahil sa kasakiman ng tao. Paano ko malalaman na hindi mo lang ako dinadala sa isang patibong? Tanong ko, hinahanap ang lakas ng loob sa aking tinig. Hawak mo ang pagpili, Zaira. Ngunit kung hindi mo ako tutulungan, mananatiling tuyot ang inyong bayan. Ang lupain na minsan mong minahal ay magiging disyerto. Hindi ko maintindihan ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ngunit nang maalala ko ang paghihirap ng nanay ko at ng iba pang mga magsasaka, alam kong wala akong ibang pagpipilian. Sige. Paano kita matutulungan? Sagot ko, sa wakas. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pero sa likod ng ngiti niyang yon, naroon ang kabigatan. Kailangan nating hanapin ang 3 bagay na nawala noong isinumpa ako. Ang gintong dahon, ang kristal ng liwanag, at ang batong alon. Ang bawat isa ay may tagapagbantay at pagsubok na kailangang harapin. At bawat bagay na makukuha natin ay magpapaigting sa koneksyon mo sa aking kapangyarihan. Kapangyarihan? Ikaw ang magiging tagapag-ugnay ng tao at ng kalikasan. Sa bawat hakbang na malalagpasan mo,
Unti-unting magigising ang kapangyarihang yon. Pero tandaan mo, Zaira, ang sumpa ay hindi lang makapangyarihan. Ito rin ay magpapakita ng tukso, takot, at kahinaan. Kailangan mo maging matatag. Tumango ako. Kahit pa sa loob ko, ay nanginginig ako sa takot. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ngunit sa gabing iyon, alam kong nagbago na ang takbo ng buhay ko. Tinanggap ko ang misyon at kasama si Logan, sinimulan namin ang unang hakbang ng aming paglalakbay. Ang paghahanap ng kintong dahon sa gitna ng mahiwagang kagubatan. Habang papalayo kami sa aming bayan, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin at ang bigat ng kinakaharap kong misyon. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili. Kakayanin ko ba? Pero sa bawat hakbang na tinatahak ko, nararamdaman ko ang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Isang lakas na tila nagsasabing hindi ko ito pagdadaanan ng mag-isa. Nagising ako kinaumagahan na may kakaibang sigla sa kabila ng takot at kaba sa nalalapit naming misyon. Kasama ko si Logan, ang Diyos ng tubig, na nagsisilbing gabay ko sa isang mundo na hindi ko kailanman inakalang totoo. Ngayon, tumulak kami papunta sa mahiwagang kagubatan kung saan matatagpuan ang gintong dahon, ang unang bagay na kailangan namin upang maalis ang sumpa. Habang naglalakad kami sa kakahuyan, napansin ko ang kakaibang paligid. Ang kagubatan ay tila mas buhay kesa sa kahit anong nakita ko noon. Ang mga puno ay mataas, na animoy sumasayaw sa hangin, at ang mga dahon ay kasing ningning ng jade. Ngunit kasabay ng kagandahan nito ay ang pakiramdam ng panganib na hindi ko maipaliwanag. Bakit parang napakaganda pero nakakatakot ang lugar na to? Tanong ko kay Logan habang patuloy kaming naglalakad. Tandaan mo, Zaira, ang kagubatang ito ay bahagi ng mundo ng mga engkanto. Sagot niya habang tumitigil upang suriin ang isang puno. Ang kagandahan nito ay may kapalit na panganib. Ang bawat hakbang dito ay maaaring maging bitag kung hindi ka mag-iingat. Hindi ko maiwasang mapaisip. Simula pa lang to, ngunit nararamdaman ko na ang bigat ng misyon. Habang naglalakad kami, napansin kong nagiging mas tahimik ang paligid. Ang dating maririnig na huni ng mga ibon at lagaslas ng dahon ay nawala. Napalitan ito ng malalim na katahimikan na parang humihigop ng tunog. Nakarating na tayo, sabi ni Logan, tumigil sa harap ng isang malaking puno. Ang puno ay kakaiba. Ang mga sanga nito ay tila kumikinang sa ilalim ng mahinang liwanag. At sa pinakamataas ay may isang dahon na naglalabas ng gintong sinag. Ang gintong dahon, bulong ko, halos hindi makapaniwala. Pero hindi to basta-basta makukuha, sabi ni Logan, nakatingin sa akin. May tagapagbantay ang dahon na to at hindi to basta-basta magpapatalo. Nagsimula akong marinig ang isang malalim na ungol. Sa simula, akala ko ay galing to sa hangin. Pero unti-unting lumalakas hanggang sa manginig ang lupa. Sa gitna ng lilim ng kagubatan, lumitaw ang isang higanting nilalang na animoy ahas na may pakpak. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga kumikislap na kaliskis. At ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga. Tagapagbantay, sabi ni Logan, humakbang palapit sa akin. Huwag kang matakot. Susubukin ka niya, Zaira. Hindi ako ang kailangan niyang harapin. Ha? Ako? Hindi ko maiwasang umatras. Ang nilalang na ito ay mukhang kayang durugin ako ng isang iglap. Zaira, tandaan mo, sabi ni Logan, hawak ang aking balikat. Ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng babaylan. Hindi niya susubukin ang lakas mo kundi ang iyong puso. Pati na rin ang iyong kalooban. Manalig ka sa sarili mo.
Sa kabila ng takot, tumindig ako. Ang higanteng ahas ay sumugod. Ngunit sa halip na saktan ako, pinalibutan niya ako ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa akin. Parang binabasa ang aking kaluluwa. Bakit mo gustong kunin ang gintong dahon? Tanong ng nilalang. Ang kanyang boses ay malalim. Halos parang dumadagundong. Para sa bayan ko. Sagot ko, sinusubukang gawing matatag ang aking tinig. Ang tubig sa aming lugar ay halos nawala na. Nagdurusa ang mga tao. Gusto kong maibalik ang buhay ng aming bayan. Totoo ba? O iniisip mo lamang ang sarili mong kapakanan? Napaisip ako. Totoo nga ba ang sagot ko? Sa likod ng misyon na to, meron bang bahaging ginagawa ko to para patunayan ang sarili ko? Pero sa huli, ang iniisip ko ay ang mga mukha ng mga taong naghihirap sa tagtuyot. Ang pamilya ko. Ang mga magsasakang araw-araw na nagdarasal para sa ulan. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan ang sarili ko. Sabi ko, diretso sa kanyang nagbabagang mga mata. Pero alam kong kailangan naming maibalik ang tubig. Para sa bayan. Para sa lahat ng naninirahan dito. At para sa mga susunod pang henerasyon. Hindi ko hayaang magdusa ang mga tao kung kaya kong gumawa ng paraan. Tumigil ang higanteng ahas. Tila nag-iisip. Sa wakas, kumarap ang kanyang nagbabagang mga mata at unti-unti siyang umurong. Mapapatunayan mo ang iyong sinasabi sa pamamagitan ng aksyon. Kunin mo ang gintong dahon, ngunit tandaan mo, ang bawat bagay na makukuha mo sa mundong ito ay may kabayaran. Naramdaman ko ang init ng palad ni Logan na sumusuporta sa akin habang inaabot ko ang gintong dahon. Sa sandaling mahawakan ko to, biglang kumislap ang liwanag sa paligid at ang kagubatan ay tila nagbago. Ang puno ay tila sumigla at ang mga kulay ng kagubatan ay naging mas matingkad. Habang naglalakad kami pabalik sa labas ng kagubatan, tinanong ko si Logan. Anong ibig sabihin ng kabayaran? Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya ay may halong lungkot. Ang bawat aksyon sa mundong to ay may kaukulang resulta. Ang kabayaran ay hindi laging material. Minsan, ito ay isang bagay na kailangang mawala upang may maibalik. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, malalaman mo ang sagot. Napalunok ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay. Pero alam kong mas malalim pa ang mga pagsubok. At kahit sa likod ng takot, ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi lang para sa misyon, kundi para sa lalaking nasa tabi ko. Na tila unti-unting nagiging bahagi ng aking mundo. Pagkatapos naming makuha ang gintong dahon mula sa kagubatan, bumalik kami sa bayan. Habang lumalakad kami papunta sa bahay ko, napansin ko ang tahimik na paligid. Ang dating masiglang kalsada ay tila nawalan ng sigla. Ang mga tao ay abala sa pagkuha ng tubig mula sa malalayong balon, habang ang iba ay nag-aalala sa kanilang natutuyot na pananim. Napansin kong tumingin si Logan sa paligid, at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang isang malalim na lungkot. Ganito ba palagi ang sitwasyon dito? Tanong niya habang naglalakad kami. Simula nung mag-umpisa ang tagtuyot, oo. Pero noon, sagana ang ilog at ang lupa. Ang bayan na to ang nagsusuplay ng bigas at gulay sa mga karatig na lugar. Pero kasi ngayon, halos wala na kaming maani. Tumango si Logan, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa mga oras na yon, hindi ko maiwasang isipin kung anong kwento ang dala niya. Ang kanyang hiwagang bumabalot sa kanyang katauhan at ang sumpang pilit niyang pinapasan. Kinabukasan, nagpa siya kaming pumunta sa mga matatandang leader ng aming bayan.
Ang mga ito ang nagsisilbing tagapangalaga ng kaalaman at tradisyon ng aming lugar. Ang pinakamalapit sa akin ay si Lolo Tandoy, isang matandang mambabasa ng alamat at tagapagsalaysay ng kasaysayan ng bayan. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Tandoy, sinalubong niya kami ng isang malawak na ngiti. Ngunit nang makita niya si Logan, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Tila may alam siya sa presensya ni Logan. Lolo Tandoy, kailangan namin ng tulong mo. Meron ka bang alam tungkol sa alamat ng Diyos ng tubig? Pati na rin sa sumpa na bumalot sa ilog natin? Napatingin si Lolo Tandoy kay Logan at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kwento ng Diyos ng tubig ay matagal nang naipasa-pasa. Ngunit kaunti lamang ang naniniwala na totoo ito. Ngunit sa nakikita ko ngayon, mukhang ang alamat ay higit pa sa isang kwento. Tumango si Logan. Lumapit kay Lolo Tandoy at sinabing, "Ako po si Logan, ang Diyos ng tubig. At narito kami upang alisin ang sumpa na nagdulot ng tagtuyot sa inyong bayan." Napakunot ang noo ni Lolo Tandoy. Alam ko ang sumpa. Ito ay dahil sa kasakiman ng mga tao noon. Isang kasunduan ang ginawa ng mga ninuno natin sa Diyos ng tubig. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito tinubad. Dahil doon, nagkalit ang kalikasan at ang Diyos ng tubig ay nawala. Habang pinaliwanag ni Lolo Tandoy ang alamat, unti-unting nabuo ang larawan ng nakaraan sa isipan ko. Ayon sa kwento, may kasunduan ng mga ninuno namin na palaging igagalang ang kalikasan. Hindi ito sasaktan at hindi ito aabasuhin. Ngunit isang henerasyon ang lumabag sa kasunduan. Pumutol sila ng mga puno sa kagubatan, nagpalawak ng kanilang sakahan at itinapon ang kanilang basura sa ilog. Dahil dito, nawala ang biyaya ng tubig at ang Diyos ng tubig ay isinumpa na maglaho. Ngunit hindi ako ang nagdala ng sumpa, sabi ni Logan. May isa pang Diyos, si Balir, ang Diyos ng kasakiman. Siya ang nag-udyok sa mga tao na sirain ang kalikasan para sa kanilang pansariling interes. Ngayon, siya ang may hawak ng susi upang alisin ang sumpa. Balir? Tanong ko. Hindi maitago ang kaba. Nasaan naman siya ngayon? Siya ay nakakabili sa mundo ng mga nilalang na may masamang loob. Upang makaharap siya, kailangan nating mahanap ang susunod na bagay. Ang kristal ng liwanag. Ito ang magsisilbing gabay upang mahanap natin si Balir. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga kami sa bahay, hindi ako mapakali. Ang alamat na minsang kinikwento ng lola ko noong bata pa ako, ngayon ay tila nagiging bahagi ng realidad ko. At sa bawat hakbang na ginagawa namin, nararamdaman ko ang lalim ng koneksyon ko kay Logan. Hindi lamang siya isang Diyos sa akin. May kung anong bigat ang kanyang presensya na tila humahaplos sa puso ko. Habang nakaupo kami sa balkonahe, sinabi ko sa kanya, "Logan, may tanong ako. Bakit parang mahalaga sa iyo ang bayan namin? Maaari ka namang manatili sa mundo ng mga Diyos at hayaan kaming magdusa." Hindi ako ganon. Ang kalikasan ay buhay ko. Ang tubig, ang ilog, at ang mga taong nakadepende rito ay bahagi ng balanse ng mundo. Hindi ko kayang panoorin kayo na maghirap nang wala akong ginagawa. Sa sagot niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang puso. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, may isang bagay sa kanya na tila nasasaktan din. Na parang ang sumpa ay hindi lamang nakakaapekto sa bayan namin, kundi pati na rin sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon kaming tumungo sa susunod na destinasyon. Isang kuweba sa ilalim ng dagat kung saan naroroon ang kristal ng liwanag. Sabi ni Lola Tandoy, ang kristal ay matagal nang nawawala, ngunit nananatili itong nagpabaga sa kailaliman ng dagat.
At ang sino mang nagtatangkang makuha to ay kailangang dumaan sa pagsubok na magpapakita ng kanilang pinakamalalim na takot. Handa ka na ba, Zaira? Tanong ni Logan habang nag-aayos kami ng mga gamit. Sa totoo lang, hindi ko alam. Sagot ko ng direkta. Pero kung para to sa bayan ko, gagawin ko. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi na lang ako isang ordinaryong babae. Ako si Zaira, tagapagmana ng lahi ng Babaylan, at ngayon ay nasa gitna ng isang kwento na higit pa sa naiisip ko. Habang papunta kami sa aming susunod na destinasyon, alam kong mas magiging matindi ang pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman kong hindi ko to pagdadaanan ng mag-isa. Nasa tabi ko si Logan, at sa bawat hakbang, unti-unti kong natutuklasan, hindi lamang ang kanyang mundo, kundi pati ang aking kakayahan. Ang aming huling paglalakbay ay nagdala sa amin sa pinakamalalim na bahagi ng dagat kung saan naroon ang batong alon. Ang huling bagay na kailangan upang maalis ang sumpa sa ilog at maibalik ang balanse sa kalikasan. Sa bawat hakbang ng aming misyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa bayan ko o sa kapangyarihan ni Logan. Ito rin ay tungkol sa pagtuklas sa kung sino ako at kung anong kayang gawin ng aking puso. Nakarating kami sa baybayin sa dapit hapon. Ang kalmadong dagat ay tila walang bahid ng panganib. Ngunit ramdam ko ang malalim na misteryo sa ilalim nito. Sa harap ng tubig, tumigil si Logan at tumingin sa akin. Zaira, sabi niya, ang tinig niya ay mababa, ngunit puno ng emosyon. Ang batong alon ay hindi basta-basta makukuha. Upang makuha ito, kailangan mong harapin ang pinakamalalim mong takot at gawin ang pinakamahirap na sakripisyo. Nag-aalinlangan akong tumango. Anong sakripisyo? Ano ang kailangan kong gawin? Hindi ko alam. Sagot niya ng may lungkot. Ang bawat tagapagmana ng Babaylan ay kailangan harapin ang pagsubok na itinakda para sa kanila. Ang dagat mismo ang magpapasya. Lumangoy kami patungo sa ilalim ng dagat, kasama ang liwanag ng kristal ng liwanag na nagsilbing gabay namin. Ang tubig ay malamig ngunit hindi nakakatakot. Sa ilalim ng dagat, ang paligid ay puno ng buhay. Mga isda na kumikislap na parang mga bituin at mga korales na naglalabas ng banayad na liwanag. Ngunit habang papalapit kami sa kinaroroonan ng batong alon, ang tubig ay unti-unting naging madilim at ang mga tunog ng dagat ay napalitan ng katahimikan. Sa wakas, narating namin ang isang malaking kuweba sa kaililiman. Sa gitna nito, naroon ang batong alon, nakalutang sa ibabaw ng isang pedestal na gawa sa yelo. Ang bato ay kulay pilak, at sa bawat alon sa ibabaw nito ay tila may sariling buhay. Nilapitan ko ito, ngunit bago ko pa maabot, naramdaman ko ang isang matinding puwersa na humila sa akin. Sa isang iglap, napatapon ako sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Ang paligid ay tila isang salamin ng aking isipan. Madilim, tahimik, ngunit puno ng mga piraso ng alaala. Doon, nakita ko ang sarili kong nakaupo sa tabi ng ilog noong bata pa ako. Nakatingin ako sa tubig habang umiiyak. Bakit ka umiiyak? Tanong ko sa batang bersyon ko. Dahil hindi ako sapat. Kahit anong gawin ko, hindi ko magawang maging karapat-dapat. Lagi akong nagkukulang. Napatingin ako sa kanya. At doon ko naunawaan. Ang pinakamalalim kong takot ay ang kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pakiramdam na hindi ko kayang baguhin ng kahit ano. Na hindi ko kayang maging mahalaga. Hindi totoo yan. Sabi ko sa batang ako.
Nagawa mo ng malayo ang narating mo ngayon. Hindi ka kailanman nagkulang. Ikaw ang pumili na tulungan ang bayan mo. At ikaw ang pumili na maniwala sa sarili mo. Sa sandaling iyon, ang bata ay ngumiti at unti-unting naglaho. Ang paligid ay napuno ng liwanag at naramdaman kong bumalik ako sa kuweba. Pagmulat ko, naroon si Logan. Nakatayo sa tabi ko. "Zaira, nakuha mo na ang batong alon." Sabi niya, itinuro ang bato sa kamay ko. Ngunit napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. "Anong nangyayari?" Tanong ko at huminga siya ng malalim. "Upang ganap na alisin ang sumpa, kailangan mong gawin ang huling sakripisyo." Ano ang sakripisyo?" "Kailangan mong piliin kung mananatili ka sa mundo ng mga tao o sasama sa akin sa mundo ng mga Diyos. Kapag pinili mong manatili sa mundo ng mga tao, mawawala ang lahat ng alaala mo tungkol sa akin. Ngunit kung sasama ka sa akin, kailangan kalimutan mo ang buhay na iniwan mo sa lupa." Ang mga salita niya ay parang dagok sa akin. Paano ako pipili? Sa mga nakaraang araw, nahanap ko hindi lamang ang sarili ko, kundi pati na rin ang isang bahagi ng mundo na nagbigay kulay sa buhay ko. Ngunit paano ko iiwan ang bayan ko, ang pamilya ko? At paano ko iiwan si Logan, ang taong nagmulat sa akin sa mundong to? Sa huli, tumingin ako sa kanya at ngumiti, kahit pa tumutulo na ang mga luha ko. Gusto kong manatili. Kailangan ako ng bayan ko. Pero hindi kita makakalimutan. Lumapit si Logan. Hawak ang kamay ko. "Kapag nawala na ang alaala mo tungkol sa akin, tandaan mo to. Kahit hindi mo na maalala, narito ako palagi. Binabantayan ka. At kapag nararamdaman mong parang may kulang, isipin mo na yun ay tanda na minsan tayong nagkakilala." Ang kanyang mga salita, ang huling narinig ko bago pumikit ang aking mga mata. Nagising ako sa tabi ng ilog. Bumalik na ang tubig. Sariwa, malinaw, at masagana. Ang buong bayan ay nagdiwang. At naramdaman ko ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ngunit kahit gaano kasaya ang paligid, parang may kulang sa puso ko. Isang puwang na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang ilang taon, ang bayan namin ay muling sumigla. At ang buhay ko ay naging mas maayos. Ngunit sa tuwing pupunta ako sa tabi ng ilog, nararamdaman kong may isang taong naroroon. Tahimik na nagbabantay. Minsan, sa liwanag ng araw, parang may nakikita akong anyo ng isang lalaki na nakangiti mula sa tubig. At kahit hindi ko na maalala ang kanyang pangalan o ang kanyang mukha, parang may kung anong nagsasabi sa puso ko na naging bahagi siya ng buhay ko. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Have a nice day po sa inyong lahat!